Hi, I'm Pierre of PYR Moto Garage. Nag-start kami 2022 ng August ng itong Vespa. Ang kwento is nag-start siya sa mahilig lang ako sa motor. 2019. Tumili ako ng motor, second hand yun. Tapos medyo semi-bihis na siya. So akala ko okay na yun. Pero doon na nagsimula. Gusto ko lahat ng pwedeng gawin, gusto ko nandun sa motor ko. Hanggang makina, hanggang change color. Yun. Sabi ng partner ko, bakit hindi ka mag-Vespa? Total, may mata ka naman sa paggagawa ng motor. Maganda yung tindig ng gawa mo sa motor mo, ganun. So sobrang hilig ko, yun, sabi ko, sige, try kong magbenta ng mga accessories. So, doon na nag-start yun. Yung mga kinikerry ko na brand, medyo dumadami na. Yung sa sa Vespa kasi, sa research ko, ang pinaka-the best na product is Taiwan talaga. So, well, doon na rin ako pumunta sa Taiwan. So, tinignan ko yung mga produkto nila. Tinignan ko sa Instagram, sa social media, kung ano yung mga the best na pyesa. So, yun, marami tayong mga naging official na brand. Mga brand na ino-offer namin, simulan natin sa Shark Suspension. Si Shark kasi, siya yung number 1 sa Taiwan. Ito yung Shark Suspension. Ang maganda dito, very customized siya. So, pwede kang magpalit ng mga kulay. Baso, yung mga knob, pwede mong i-order. Kung gusto mo kulay green, kulay violet, pwede siya. Na-discover din namin na yung mga nagsasubcon sa kanya, katulad si Stage 6, sikat yun, sa Germany na brand yun, pero sa kanya sinasubcon. Tapos, siya rin yung pinakauna na may electronic suspension sa Vespa. Maganda yung performance niya. Kumbaga, parang sa bisikleta, parang siya na yung fast na suspension. Tapos, na-adjust siya 3-way sa taas, sa baba, tsaka yung spring sa gitna. Pag sinabi mong electronic suspension, hindi mo na kailangan pihitin dun, bababa ka ng motor para pihitin, hindi na. Kaya niyang gawin is soft tsaka hard. Yung sumunod natin, yung Arma Speed. Si Arma Speed, siya, na specialty siya sa carbon fiber. Ang sikat sa kanya sa Vespa is yung mga airbox niya. Ito yung Arma Speed. Made in Taiwan siya. Pulidong-pulido yung gawa niya hanggang sa loob. Yan. Tapos, ito yung tinatawag nila na airbox. So, pag pumasok yung hangin dito, yan, meron siyang cover para hindi pumasok yung alikabok, yung hangin lang. Tapos, meron siyang mga horn cast. Tapos, may mga iba pa siyang accessories. Yun. Tapos, may mga engine cover siya sa Sprint yun. Si Prodigy naman, nakita ko siya na maganda yung product niya. Pag tumingin ka sa SIP website, ang mga brand lang nandun is si Polini tsaka si Malossi. Ngayon, ang Taiwanese na meron lang dun is si Prodigy. Ito yung Prodigy. Binabanggit ko na silent block siya. CNC siya. Tapos ito yung numbered siya. Si Prodigy, hindi siya basta nagde-design ng mga ganito. Usually kasi yung iba, nagde-design sila, pang-accent lang, pang-paganda lang. Pero siya, hindi lang siya nagde-design. Katulad to, papasok yung hangin niya dito. Pagpasok niya, pag tinignan mo sa loob, may space siya para pumasok yung hangin. Kasi itong CVT, sobrang init yung dito sa loob. So, kailangan may cooling system siya para maganda yung performance ng variator mo. Tsaka isa pa, mas tatagal yung buhay ng mga variator mo dahil may malamig siya sa loob. Tapos, 'di ba, syempre may pasok siya, 'di ba? So iisipin mo paano kung pumasok yung tubig. May pang-block siya, 'di ba? Dito sa baba, kung binuksan mo siya, may pangtulo siya dito. Ayun may gatla siya. So babaksak yung tubig sa baba. So hindi lang siya aesthetics lang na pangpaganda. May performance talaga siya. May dahilan kung ba't ganyan yung design niya. Tapos tinesting namin yung variator niya. Na-surprise kami na maganda siya. Kaya niya may simula siya, tsaka may dulo siya. Tsaka ang maganda sa kanya, na perfect niya na yung variator niya. Meron siya mga konting accessories din. May mga gas cap siya,
Tapos siya yung pinakaunang may silent black cover sa gilid. So kasi yung silent black natin plastic lang yun eh. Ngayon inaalis yun, pinapalitan na natin na CNC. Tapos meron din siya yung side stand na CNC na limited edition siya. May bago kaming brand, hindi pa namin nila-launch kasi gusto namin nakakabit sa motor. Ito yung Gentlice, made in Taiwan din. Ito yung Gentlice na horncast. Plastic siya, pero hindi siya basta ordinary plastic. Ang kapal niya, saka makunat yung quality niya. Makunat siya, oh. Saka pag finit mo siya, siya, hairline lang ang difference nila. Sobrang, yung sukat niya sobrang precise talaga. Saka tinan mo, bago sa mata, oh. Hindi mo siya makikita sa ibang design. Tapos, ang maganda dito, pwede mo siya i-paint. Pwede mo siya i-body color, pwede mo siya stick sa black. Yan. So, papakita ko naman yung bagong niya. Ducktail niya. Yung ducktail niya to. Ganda rin ang finish niya. Pwede mo rin siyang kulayan. Saka may weight siya. Yung plastic niya. Kaya yan, solid siya. Oh. Pag nakita mo to na actual, alam mo kung bakit siya premium. Ito naman yung yung sa ulo niya. Yung atake ng Gentlice parang siya. Para mga, mga classy, premium, ganyan ang datingan niya. Meron din kami sa pang brand. Ang brand niya, ang pangalan is Stage 6 siya. Yung Stage 6, na yan, sikat na brand na yan. So, sa Japanese bike, kilala na siya. So, yun, may na-offer din kami mga swing arm. Tapos, may bago siya mga tail light, tsaka winker. Yung winker yan, yung signal light natin sa Vespa. Meron siyang pang sprint, meron din siya pang GTS, at meron din siya pang S125. Yung regarding sa mga suspension, meron din tayong Öhlins, tapos meron din tayong BGM suspension. Marami rin tayong hawak, meron din tayong Zilioni na suspension. Pwede rin kung may 946 ka, kasi mga rare na motor yan. So meron din tayong Zilioni dyan na suspension para dyan. May mga may mga local din tayo na sariling gawa ng PYR. Yun na yung mga meron din kaming carbon fiber kasi sa mga parts ng Vespa, meron mga yung tapalodo, yung horncast, yan, kaya natin gawin yan. Local na siya na ginagawa. Tapos meron din kaming ino-offer na mga stainless na bracket, mga quad lock na bracket. Yun. Tapos yung sa quad lock, official din tayo sa quad lock. Tayo yung isa sa mga distributor dito sa Vespa. Ito yung yung nasa likod niya, mga Marus yan. Siyempre, ang Marus top 1 pa rin sa mga rims. Even sa Taiwan, sa Vietnam o sa Thailand. Tsaka dito rin sa Philippines. Tapos ito naman na sa harapan natin. Ito yung mga Sprint tsaka Primavera. Wala siyang disc brake sa likuran drum brake Ito yung pang convert para maging disc brake yung likuran. Itong JS Manoff, para sa akin, isa sa pinakamagandang brand na pang rear conversion. Walang sakit ng ulo. Plug and play lang siya. Yung mga services natin na ino-offer dito is yung mga normal na services, is yung mga change oil, tune up, palit ng mga battery, pagpalit ng mga headset bearing sa Vespa, kasi yun isa sa mga the usual na nagkaka-problema pag kaka-car wash. Meron pa kaming ino-offer na mga change color. Yung change color natin is double finish siya. So, kalas siya buong motor, hubad buong wire, makina kalas, tapos pipinturahan siya loob-labas, yun. Yung PYR, very naghahanap ng challenging. So, pag meron kang gusto, tas gusto namin yung mga bagay na first time namin matatry, yun yung mga gusto namin, yung mga challenging siya. Magkakabit ng, example, yung customer namin, nagpakabit siya na electronic suspension. Sabi niya sa akin, yung controller ko, Pierre, gusto ko dito mo isakaha, ibaon. So, yun, medyo hindi siya madaling gawin. Pinag-isipan, pinag-aralan, tapos kung paano execute na maganda. Yung location namin, dito kami sa 85A Apo Street, Quezon City. Malapit kami sa Orthopedic Banawe. Pag winace mo siya, pwede mo siya i-waste PYR Moto Garage. Again, ako si Pierre from PYR Moto Garage, Modern Vespa Show ng All About Wheels Manila.